Ayan, good morning po sa ating lahat. Andito na naman muli ang inyong Lola. Good morning! Ayan, shoutout muna sa ating mga kasamahan dyan, ha, sa ating grupo. Ayan, shoutout kay Ate Glo, Hasa26 TV, shoutout sa'yo, kay Tita Lydia, kay Kaberks, kay Ate Armagalo Mix Vlog, kay Sis Hayat, and kay Ate Erma. Ayan, at ang inyong lingkod na tagapagkuda. Andito na naman ang kinakaasaran nyong pagmumukha. Ayan, pasensya na kayo sa ating filter at iba-iba ang kulay. Trick ko lang yan. Why magbuot, ha? So, ayun. At muli tayo ay magbibigay ng ating reaction. Ano nga ba? Short video lamang po ito. Pakitapos nyo lamang po hanggang dulo. At huwag nyo nang i-skip yung ads para naman tayo ay maka-revenue. Alam nyo sa totoo, estimated revenue ay 102. Tapos yung aking earning ay 29. Hindi na naman tayo. Ilang buwan na naman natin bago masahod itong 29 na tayo. Ayan na. At ayan na. 29. Putragista yan. Anong petsa na? Magkakatapusan na. So, ayan. Magandang umaga sa inyo lahat. Sino bang ating re-reactionan dito? Ang ating re-reactionan ay walang iba kundi yung reaction, yung live. Ha? Yung live ni Hasa na kung saan ay binigyan na naman ng issue at naka-live din itong si Jello Mags, no? Ang sabi ni Jello Mags, may intention daw si Hasa 26 TV na kaya pumunta, ito daw ay taga Davao, ito daw ay taga Mindanao, pero pumunta pa raw sa Norte, no? At doon daw nag-live sa bahay ni Tita Lydia. So, ang galing gumawa ng mga kwento, ano? Kasi mayroon ditong nag-comment, ayan ha, comment yan, no? Ha? Sabi dito ni Braveheart 143, si Hasa yung pumunta kay Madam Lydia, taga Mindanao yon, taga Tambulig, Zamboanga del Sur. Yung impactang yon, sinadya niyang puntahan doon sa Pangasinan. Impacta ka raw, sis Hasa. Para sabihin ko sa inyo, sa hindi nakakalam, si Hasa hindi sadyang pumunta doon kay Tita Lydia. Unang-una, naunang umuwi si Hasa, sabi ko nga sa aming grupo, ako na lang ang hindi nakakauwi, no? Umuwi si Hasa, una si Banat Bagsik, sumunod si Kaberks, sumunod si Ate Erma, tapos si Tita Lydia. Sa aming grupo, ako na lang ang hindi nakakauwi. Si Sis Hayat sa susunod na mga buwan, uuwi rin yan. So ako na lang talaga yung maiiwan sa aming grupo na hindi pa nakabisita ng Pilipinas. Hindi pa nakauwi, no? So ito si Hasa, umuwi ng Pilipinas dahil bakasyon nga niya. Ngayon, nasa Mindanao nga siya, umuwi siya ng kanila sa Mindanao at bumalik siya ng Maynila. Nagtambay siya sa Bulacan. Bulacan ba yun? Kung saan yung nilalait nila na background ni Hasa na napakadumi raw. So, naghihintay na lamang ng flight itong si Hasa pabalik ng trabaho niya. So, doon siya muna magtatambay sa Bulacan kung saan ay malapit na sa Maynila, syempre. Ngayon, dumating doon si Tita Lydia. Si Tita Lydia ay inakit siya papunta doon sa kanila dahil wala namang kasama yung matanda pauwi doon sa kanila. Kaya, ang nangyari, sinamahan ni Hasa pauwi doon sa kanila habang siya ay wala pang flight, habang siya ay naghihintay pa kung kailan siya ma-flight papuntang Saudi sa kanyang trabaho. Naiintindihan niyo ba? Huwag kayong gumawa ng kwento na may intention. Ikaw, Jello Mags, yung bunganga mo parang babaeng puta-puta, sasabihin ninyo na ito ay may intention si Hasa sa pagpunta doon kay Tita Lydia at doon pa kuno nag-live sa bahay ni Tita Lydia. Bakit? Takot ba kayo na manghingi si Hasa kay Tita Lydia ng sasakyan? Manghingi ng Fortuner, manghingi ng pambili ng cellphone, manghingi ng pambili ng laptop, kagaya ng mga ginagawa nung iba dyan, ha? Diba? Natatakot ba kayo na manghingi rin si Hasa ng pambili ng Fortuner? Huwag kayong matakot yan. Dahil si Hasa walang kapasidad para humingi ng sasakyan dahil hindi man siya marunong mag-drive. At hindi niya yung madadala sa Saudi sa kanyang pagtatrabaho. So, naintindihan? Kung cellphone, may cellphone pa naman yata si Hasa, mas maganda pa kay cellphone ni Hasa kaysa sa akin, di ba? At kung magbigay man si Tita Lydia kay Hasa, huwag nyo nang problemahin dahil hindi naman yan lilikumin ni Tita Lydia sa inyong mga bulsa. No? Takot-takot kayo eh. Di ba? Tapos ano pa sabi nyo dito? Pinag-aanuhan nyo kami dito ha. Ang sabi dito, yan, si Hasa ang pumunta. Ang impacta raw na si Hasa pumunta raw kay Tita Lydia. Aba. Tapos, sabi uli nitong brave na to. Yung 3, impactang anti-reactor hang Hasang, Hayat at Bayad Bagtit. Uy, ba't hindi ako sinama dito? Ba't sila lang? Bakit 4 kami? Ba't di mo ako sinama dito, Braveheart? Mabira ka. Bakit sila lang? Kagrupo ko tong mga ito, bakit di mo ako sinasali? Sasali nyo ko. 4 nga, di ba? Sabi ni Kuya Bal, 4 na babae yung kakasuhan. Ay malamang kaming 4 na yun. Isali nyo ko. Ba't di nyo ako sinasali sa comment nyo? Bakit may special kayo sa akin? Special comment? Mga dipungal? Mga anti-kalingap daw, ang mga impacta. At yung nag-comment, hindi ba to impacta? Mukha kang impactong animal ka, di ba? Yan.
Ang pinag-uusapan nila dito, ha, ay yung pera na sinabi ni yung iinambag doon kay Edo. Sabi dito, baka gusto nilang ibalik yung pera na tinulong ni Ma'am Lydia Nibada. Walang intensyon ng aming grupo na ibalik ni Edo yung itinulong ni Tita Lydia dahil hindi naman kami nakialam diyan sa mga itinulong na yan. Kayo lang talaga yung maiingay. Ha? Sinagot lamang ni Tita Lydia yung comment kaya siya ay nag-comment doon sa live ni Banat Bagsik, ha? Ni Ate Glo, no? Kaya siya nag-comment doon, sinagot lamang niya na anong hindi nang hihingi kasi may nag-comment doon na sinasabi ninyo na hindi nang hihingi si Edo. Kaya sinagot lamang ni Tita Lydia ng anong hindi nang hihingi. Ha? Tumawag sa akin si Edo, nakiusap nang hingi na madagdagan yung kanyang pangbayad doon sa sasakyan. Kaya nagbigay si Tita Lydia ng nasa $1,000 ba yun? O correct me if I'm wrong, sabi ni Hasa. Ha? Na halagang 50,000 ata yon. O doon lang yon ambag niya doon sa sasakyan. So ibig sabihin may ambag si Tita Lydia sa sasakyan na yan. Pero hindi ibig sabihin na binanggit yon ay kukunin na yung kanyang inambag. Sinagot lamang yung nag-comment doon. Ngayon, nung sinagot yung nag-comment, nagkanda guliyang-guliyang na kayo, hindi na kayo magkamayaw na binabanggit, sinusumbat yung itinulong. Walang sumbat doon. Sinagot lamang yung mga katangahan ninyo na komento. Kaya wag kayong magalit mga bubita-bubito, ha? Dahil kasalanan ninyo. Sa mga pabida-bida ninyo, kung ano-ano ikino-comment ninyo, normal. Sasagot yung tao na may alam. Diba? So ngayon, galit kayo dahil sinagot ni Tita Lydia. Tapos ngayon, kung ano-ano ipinaparatang ninyo, na kesyo, hindi nasunod yung gusto ni Tita Lydia, kaya binabanggit yung mga naitulong. Mga tanga, mga bubita, hindi yun ang gano'n ang intensyon. Huwag niyong gawan ng kwentong walang kwenta. Ha? Dahil hindi naman yan mauungkat kung hindi nanggaling dyan sa mga bunganga ninyo dyan sa kabilang kampo. Ha? Sumasagot lamang yung mga taga-kabilang kampo. Sumasagot lamang kami dito. So, yon. Ha? Sabi nito ni Ate Chay, kung hindi nila in-expose yan, walang magiging reaksyon yan. Tapos sila pa ang gigil na pinansin yung reaksyon nila. Hindi naman kami gigil doon sa reaksyon, Ate Chay. Ha? Hindi kami gigil doon sa pinansin nyo yung reaksyon. Ang ano dito kasi masyado kasi kayong magsalita diyan sa kabila na akala mo perfecto na yung ina-idolize ninyo, no? Ang problema kasi sa inyo, nagbabase lang kayo sa pagmumukha ng tao, hindi nyo inaalam kung ano talaga yung kulo ng dugo ng tao, no? Kung ano talaga yung tunay na abilidad, no? So ayun, alam nyo, sabi nga ang taong tahimik, ha? Mapanganib yan, malalim. So, hindi mo maarok kung ano yung nasa utak niyan. Pero yung taong maingay, mas maganda nga yung maingay. Parang latang walang laman. So, tansyado mo. Pag maingay, parang lata lang yan na walang laman. Pag tahimik, malalim yan. So, ibig sabihin, si Edo, na nanahimik, ha, hindi mo maarok kung ano talaga yung tunay na pagkatao niya o yung tunay na kanyang ugali. Ha? Pero pag maiingay, kagaya ni MC na maingay, banat dito, banat doon, ay alam na natin ang capacity niyan. No? So, tansyado na natin. Yan yung tao na kaya mong i-handle yung kanyang ugali. No? Maaring patulan mo, maaaring hindi. Kasi alam mo na. Pero yung taong tahimik na parang tanga lang, walang pakialam sa mundo, wag kang kampante sa mga ganyan. Dahil, hindi mo alam, may mga pinaplano na yan. Pero yung maingay, yung kuda ng kuda, ay, alam mo na kung saan ka lulugar dyan, no? Madali mo nang sakyan yung mga ugaling ganon. So, ano ba pinupunto natin dito? Ito sinabi ni Jello Mags na may intensyon kung bakit si Hayat ay naandoon sa bahay ni Tita Lydia. Yun po yung purpose doon, ha, Jello Mags. Walang ibang purpose doon si Hayat napagpunta doon kay Tita Lydia. Hindi man yun manghihingi ng pambili ng sasakyan at hindi man pungkol si Hayat at may trabaho naman yun. Ha? At hindi rin yun mukhang pera. Kung may magbigay, salamat. Pero hindi yung kagaya ng iba dyan na talagang pipigain ang mga sponsor. Mabigyan lamang sila ng pangpabahay nila. Tita, wala pong tita, wala pong halublak. Tita, wala po akong pampakisami. Tita, wala po akong materialis. Tita, wala po akong bakal. Tita, yung aking pong beneficiary ay walang cellphone. Baka po pwedeng bigyan niyo. Tita, wala pong laptop yung ganito. Tita, tita. So, yan. Pero si Hasa, 100% na hindi niya mabubudol si Tita Lydia dahil wala naman charity si Hasa. Wala siyang ipapangatwiran. Kung magbigay man si Tita Lydia sa kanya at magsipsip man si Hasa, depende na yon kay Tita Lydia, no? Dahil kaya siya pumunta doon, inakit siya, dinala siya ni Tita Lydia dahil walang kasama yung matanda pa uwi doon sa kanila at nag-iisa ngang nagbiyahe, na? So, isinama siya doon para makapasyal siya doon sa lugar nila. Anong masama doon? Tapos pag-iisipan nyo nang sasabihin yung may intensyon. Kasi gawain ninyo na pag kayo ay dumikit sa isang sponsor, gawain nyo ang manghingi, gawain nyo ang magpaawa, gawain nyo ang manguto para bigyan lamang kayo. Ha? Yung mga gawain nyo, wag nyong ipahid sa iba dahil mapapahiya lang kayo. Diba? Kung dito sa aming grupo, mayroon mga kasama kaming sponsor na naandyan, kung nagbigay man yan sa amin, halimbawa, yan ay kusang loob, hindi namin yan binubudol.
Alam nila. Kung kayo mga walang hiya kayo, na mambubudol kayo, nabibigyan kayo, yung pa kayong mga kasamahan, ang minsan mga ilangan ng tulong dahil hindi naman lahat, kagaya niyan, may kalamidad. O malay mo, halimbawa, nasira yung bahay ni Hasan doon sa kanilang lugar. Yung mga kasamahan, nag-abot-abot ng tulong, nagbigay-bigay. So masama ba yun na kami ay tumulong o tumulong yung mga sponsor? Kung kayo nga, wala nga kayong dahilan, natutulungan nga kayo, di ba? Napagawan kayo ng mga bahay-bahay nyo. Nabigay yung mga kapritsyo ninyo. Di ba? Na hindi naman kayo kasama sa grupo. So ano kinakatakot nyo? Huwag kayong mag-alala, hindi bubudulin ni Hasa si Tita Lydia. Hindi yun manghihingi ng sasakyan kasi hindi yun marunong mag-drive. Takot na takot. Takot na takot kayo. Sumisip-sip daw itong si Hasa, di umano kay Tita Lydia. Anak ng putang ina. Paano ba yan? Halimbawa kapag uwi ko ng December, gusto ko makita si Tita Lydia. Gusto ko makita si Nika. Gusto ko makita si Abby. Sino pa? Si Ma'am AR. Si Sir Leo D. Gusto ko silang makita. Si Sir Ethan. Gusto ko silang makita. Paano yan? Iisipin nyo, bubudulin ko na kaagad. Hihingan ko na kaagad. Ganon. Yung kakapalan ng mga mukha nyo, huwag nyo ipareha sa amin. Kami, maninipis pa yung mga pislak namin. At ang katwiran namin ay kumpleto pa yung aming mga kamay, paa, para makapagtrabaho para sa sarili namin. Diba? Parang yung anak ko lang, iba yung prinsipyo ng anak ko. Yung anak ko kasi sabi ko, nak, may pera ka pa ba dyan? Kailangan mo ng pera. Ang sagot ng aking anak, yung bunso ko, huwag mo akong alalahanin, ma. Wala pa akong mapungkol dire. Wag mo akong alalahanin. Ibig sabihin niya, wag mo akong alalahanin, hindi ako disabled dito. Nakakapagtrabaho pa ako. Kabinatang tao nun, walang jowa. 'Di ba? Ganun. Ganun yung aming prinsipyo. May kamay pa kami, pero kung kami talaga nagigipit at nangangailangan, pwede naman kami manghiram, mangutang, At sabihin namin yung aming pera nga muna dyan, at talagang ako'y walang-wala. Ano ba to? O babayaran ko, o pahingi mo, o ano, basta sa aking hiram, babayaran. Pag ang utang, iba yung hingi, iba yung utang. Ganun yun. Iba yung pahingi mo, iba yung utang ko. So, ganun doon sa mga viewers na nag-iisip ng kung ano-ano kay si Hasa, wag kayong mag-isip. Pero kung lamon, malamang lalamon talaga yung, kaya tingnan nyo, bumilog na, lumusog na. So, pasalamat na lang ako naman, pasalamat ako na si Hasa ay naroon sa tabi ni Tita Lydia dahil may alalay in town yung matanda, habang sila ay nasa Pilipinas pa. So, wag kayong mag-isip na kung ano-ano dahil hindi nang gawain ng aming grupo na mangbudol ng tao na kagaya ng ginagawa nung iba dyan. Manghingi ng sasakyan, manghingi ng pagpapagawa ng bahay, manghingi ng laptop, etc. kung ano-ano pa. So, gawain nyo, wag nyong ipahid sa iba. Yun lamang, babus.